Sa Pilipinas, usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Dibisyon ng Biliran Alternative Learning System kasama ang buong kagawaran ng edukasyon at kaagapay ang pamahalaan ng probinsya ng Biliran ay buong pusong inihahandog ang programang pangradyo na pinamagatang ALS Radio Eskwela. Ito ay inyong mapapakinggan tuwing Lunes at Biyernes sa ganap na alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga dito lamang sa 103.9 Radyo Natin FM. Walang makahahadlang, walang maiiwan sa Alternative Learning System. Tiyak na may pag-asa, sama-samang lilipad para maabot ang pangarap sa hamong kinakaharap. Patuloy na aangat, edukasyon para sa lahat, sulong edukalidad. Ito ang DepEd ALS Radio Eskwela ng Dibisyon ng Biliran. Magandang umaga, Biliran. Sa ating mga kasamahang ALS implementers dito sa Dibisyon ng Biliran, mga masusugid na tagapakinig o taga-subaybay at lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mag-aaral sa Alternative Learning System. Isang masigla at magandang umaga na puno ng pag-asa. Ako po si Ma'am Elsa Sanyosa, ang inyong magiging tagahatid ng bagong kaalaman sa episode na ito. Magsasabing, welcome sa Biliran ALS Radio Eskwela. Ako'y nagagalak na nabigyan muli ng pagkakataon na makasama kayo para sa isa na namang maimpormasyong talakayan sa Himpapawid. Sa araw na ito ay makakasama natin ang isa sa ating mga guro sa ALS mula sa Distrito 3 ng Naval at siya ay walang iba kundi si Sir Regan Arsenal. Magandang umaga sa iyo, Sir Regan. Magandang umaga rin sa iyo, Ma'am Elsa, at sa ating mga masusugid na taga-subaybay sa programang ito. Isang napakalaking karangalan na magkasama kayong muli dito sa Himpapawid. Nais ko lamang pong ipaalala sa inyo na tayo po ay live ngayon sa 103.9 Radyo Natin FM Naval at sa Facebook page ng istasyong ito. Kung nais ninyong balikan ang mga episodes na hindi ninyo nasusubaybayan, ay pwede ninyo itong mapanood sa kanilang YouTube channel. Tama si Regan. Mga mag-aaral, nakahanda na ba kayo sa ating bagong aralin at tatalakayin ngayon? Magaling! Siguraduhin ninyo na kayo ay nasa komportabling kinaroroonan. Buksan ang isipan at makinig ng mabuti. Ihanda ang inyong mga kwaderno at ballpen at siguraduhin maisulat ang mga importanteng detalye na mababanggit sa ating talakayan. Samahan ninyo kami sa umagang ito upang pag-usapan ang mga konsepto na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay at pamumuhay. Oo nga, Ma'am Elsa, pero bago tayo magsisimula sa ating talakayan, atin munang ipaalam sa ating palaro na pinamagatang tanong ko, sagot mo. Simple lang ang mechanic sa larong ito. Ang unang makapagbibigay ng tamang sagot sa ating katanungan ay siyang mabibigyan ng 50 pesos load na hatid sa isa sa ating mga kasamahang implementer na si Ma'am Liame Corto ng Maripipi District. Kaya sali na, may natutunan ka na, may load ka pa. Sa episode na ito, ang ating katanungan para sa tanong ko, sagot mo ay: ano ang tawag sa kagustuhan ng iba na makahanap ng trabaho at manirahan kasama ang pamilya sa ibang bansa? Uulitin ko, ano ang tawag sa kagustuhan ng iba na makahanap ng trabaho at manirahan kasama ang pamilya sa ibang bansa? Paalala lang po sa ating mga magigiliw na mag-aaral, makinig ng mabuti sa ating talakayan upang maibigay ninyo ng tamang sagot. At kung sa tingin ninyo ay nakuha na ninyo ang tamang kasagutan, i-text o i-type lamang ito sa nakasama ang iyong buong pangalan, address at isend sa numero 0912-394-710. Muli, i-text o i-type ang inyong tamang kasagutan kasama ang iyong buong pangalan,
address at isend sa numero 0912-13-94710. At para naman sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, i-type lang po ang iyong sagot, buong pangalan, address sa comment box. Muli, para sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook Live, i-type lang po ang iyong sagot, buong pangalan, address sa comment box. Ang unang makapagbibigay ng tamang sagot ay makatatanggap ng 50 pesos na load. Tama! Kaya naman mga mag-aaral, tutok na sa ating talakayan upang makuha ninyo ang tamang kasagutan sa ating katanungan at makakapulot din kayo ng mga kaalaman at aral. Handa na ba kayong makinig sa ating pag-uusapan? Magaling! Halina at atin ang simulang alamin ang nilalaman ng episode sa umagang ito na pinamagatang Ang Aking Pamilya sa Nagbabagong Panahon. Bago ang lahat, mayroon muna tayong mga paunang katanungan na kailangan ninyong sagutin upang malaman natin ang inyong mga nalalaman tungkol sa paksang ating tatalakayin. Simple lamang ang inyong gagawin, isulat ang T kung ang pangungusap ay tama at M kung ito ay mali. Ulitin ko, isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung ito ay mali. Kung ang sagot ay mali, ipaliwanag ito kung bakit. Para sa unang bilang, ang batang pinalaki ng isang sulong magulang ay walang magulang na pwedeng ikwento. Ulitin ko, ang batang pinalaki ng isang sulong magulang ay walang magulang na pwedeng ikwento. Para sa pangalawang bilang, palaging nakatutulong sa pamilya ang teknolohiya. Muli, palagi nga bang nakatutulong sa pamilya ang teknolohiya? At para sa pangatlo at huling bilang, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay walang idinudulot na problema lalo na sa mga maiiwan. Babasahin ko muli, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay walang idinudulot na problema lalo na sa mga maiiwan. Kumusta ang pagsusulit? Sa iyong palagay, nasagot ba ninyo ng tama? Tingnan natin sa pamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Basahin kong muli ang katanungan. Ang batang pinalaki ng isang sulong magulang ay wala ng magulang na pwedeng ikwento? Ang tamang sagot sa pahayag na ito ay mali o M, dahil kinikilalang bahagi ng pamilya ang mga batang pinalaki ng mag-isa ng isang sulong magulang. Ang kanila ay isang pamilya na may sulong magulang. Para sa pangalawang bilang, ang sagot ay mali o M. Ang teknolohiya ay maaaring magdulot ng maraming negatibong epekto sa pamilya. Halimbawa, nakababawas ang telebisyon ng panahon na dapat ilaan sa bawat isa sa pamilya. Uulitin ko, mali po ang tamang kasagutan. Ang tamang kasagutan sa pangatlong pahayag na ang pansamantalang paghihiwalay na magkakapamilya ay nagdudulot ng suliranin, kalungkutan, ang unang nakikita hindi lamang sa ama o inang umalis kundi sa pamilyang kanyang naiwan. Kaya ang tamang sagot ay mali o M. Batay sa unang mga katanungan na ibinigay namin sa inyo, ano ang napag-isip-isip ninyo mga mag-aaral? Tama! Ang mga nabanggit ay mga salik na kung saan ang isang pamilyang Pilipino ay naapektuhan sa nagbabagong panahon, kaya maraming mga konsiderasyon ang dapat nating isaalang-alang. Ano ang naisip mo kapag narinig mo ang salitang pamilya? Maari ang iniisip mo ay pamilyang binubuo ng ama, ina at mga anak. Subalit alam mo bang dahil sa mga pagbabagong nagaganap ngayon sa lipunan, ang pagkakilala sa pamilya noon ay nagbabago. Ang pag-unlad ng ekonomiya, urbanisasyon, mga pagbabagong pangkultura, mga imbensyon sa siyensya at teknolohiya ay nakakaapekto sa pamilya. Pamilyang may ama at ina. Ito ang uri ng pamilya na mas kilala o pamilyar tayo. Ang tatay, nanay at mga anak ay magkakasamang namumuhay. Karamihan sa mga pamilyang Pilipino ay nakabalangkas pa rin sa ganitong sistema. Pamilya na ang tawag sa tatay o nanay lamang ang kasama ng anak. Ang uri ng ganitong pamilya ay tinatawag na sulong pagkamagulang o single parenthood. Isang magulang lang ang nag-aaruga at nagpapalaki sa anak o mga anak. Anong tipo ng pamilya meron ka? Kung kasama ka sa isang uri ng pamilya na may sulong magulang,
Ano ang dahilan o mga dahilan nito? Narito ang iba't ibang uri ng pagiging isang sulong magulang. Una, hindi kasal na babae o lalaki. Ang mga babae o mga lalaki na nagdesisyon o dala ng mga sirkumstansya na magkaroon ng anak na walang kasal at palakihing mag-isa ang kanilang mga supling. Pangalawa, hiwalay na mga magulang. Nagdesisyon ang mga magulang na naninirahan na magkahiwalay mula sa isa't isa at isa sa kanila ang mag-aaruga sa anak. Nangyayari ang paghiwalay dahil sa di pagkakasundo ng mag-asawa. Legal na naghihiwalay mula sa isa't isa ang mag-asawa. Sa Pilipinas, nangyayari ito sa pamagitan ng annulment. Ang ibig sabihin nito, ang pagiging mag-asawa ng dalawang individual ay pinapawalang bisa ng batas. Ito ang prosesong tumatagal ng napakahabang panahon. Kailangan pumunta sa korte upang maging taga-ingat ng bata. Ang maging taga-ingat ng bata ay magkakaroon ng karapatang mag-alaga at titira ang bata sa magulang na bibigyan ng karapatan ng korte na mag-alaga nito. Ang pangatlong uri ng pagiging isang sulong magulang ay ang pagiging balong magulang. Nagaganap ito kapag namatay ang isa sa mga magulang at may naiwang anak na aalagaang mag-isa ng balo. Isipin mo ang panahon na hindi pa natutuklasan ang kuryente. Ito ang mga panahon na karamihan sa mga pamilya ay nagtatrabaho sa labas. Wala pa ang kotse at bus. Kailangan maglakbay ang mga tao ng mahaba sa pamamagitan ng paglalakad. Ang pamilya noon ay kailangan magtrabaho ng husto. Malaki ang bilang ng karamihan sa pamilya noon. Ang ibig sabihin nito, marami ang tumutulong sa mga gawain sa bukid at sa bahay. Alalahanin natin na ang lahat ay ginagawa sa pamagitan ng kamay at walang tulong ng kuryente. Sa ngayon, ang teknolohiya ay pambihira. Ang pagbabagong ginawa sa mundong ating kinikilusan kasama na sa pamilya. Ang kahirapan ang siyang dahilan kung bakit ang mga tao ay naghahanap ng trabaho sa ibang bansa at pansamantala silang nahihiwalay sa kanilang mga pamilya. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit sa 50% pamilyang Pilipino ay nanatiling mahirap. Karamihan sa miyembro ng pamilya sa urban at rural na lugar ay napipilitang magtrabaho sa ibang bansa. Ito ang kalimitang sitwasyon ng mga pamilyang Pilipino. Ano sa tingin mo ang epekto ng pansamantalang paghihiwalay sa pamilya? Ang miyembro ng pamilya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, ay nakakaranas ng kalungkutan. Para sa mga gawain, maaring maging napakahirap ng pagpapatupad ng disiplina at pagbibigay gabay ng mga anak dahil sa pagkawala ng isang magulang. Ang ibang mga magulang na naiwan ay kalimitang nakakaramdam ng pag-iisa at kalungkutan. Ito rin ay nagdudulot ng pagkasira ng isang relasyon o ng pagiging mag-asawa. Ang isa sa mga dahilang ito ay ang kawalan ng komunikasyon at tiwala sa isang asawa na nagtungo sa ibang bansa at sa kabiyak na naiwan. Paano natin malulunasan ang problemang dulot ng pansamantalang paghihiwalay? Maraming paraan upang matugunan ang mga problemang dulot ng pansamantalang paghihiwalay. Ang pagkakalayo at kalungkutan ng mga miyembro ng pamilya ay maibsan sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang ibig sabihin nito ay pagsusulatan, pagpapadala ng mga telegrama, paggamit ng computer upang mapadala ng email ang minamahal at pagtawag sa telepono. Kahit gaano kalayo ang kapamilya, ang pagmamahal ay patuloy pa ring maipadarama sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang pagmamahal ay napapanatiling buhay at matatag sa pamamagitan nito, kahit pa malayo sa isa't isa. Kahirapan sa pagpatupad ng disiplina at paggabay sa mga anak na kalimitan, ang mga batang ito ay kulang lang sa atensyon at pagmamahal. Ang magulang na naiwan ay kadalasang nakaramdam ng mga pag-aalaga ng mga anak, labis na mabigat upang gampanan niya ito ng mag-isa. Dapat ay subukan niyang kausapin ng madalas ang kanyang mga anak at ipaliwanag sa mga ito ang kanilang sitwasyon. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa ekonomiya ng Pilipinas, karamihan sa mga manggagawa ay naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ang iba ay gustong manirahan sa ibang bansa kasama ang pamilya. Ang tawag dito ay migrasyon o migration.
Maraming dulot na suliranin ang migrasyon o migration. Ito, isa sa dahilan kailangan makibagay sa lahat ng mga pagbabago ang mga kasapi ng pamilya. Isipin mo na lang kung ano ang iyong mararamdaman kung biglaan kang lilipat sa bagong kapaligiran. Kapag naiwan mo ang iyong mga pamilya at mga kaibigan. Karamihan sa mga pamilya na tumitira sa ibang bansa ay nahihirapan makisabay sa bagong kulturang kinalalantaran nila. Ang mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa ay nahihirapan sa kulturang naiiba na kasanayan na nila. Sa kadahilanan, ang mga tao doon ay ibang-iba ang kanilang mga kilos, gawa at pagsasalita. Upang maharap ang mga ganitong pagbabago, sila ay dapat luminang ng positibong pag-uugali sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Dapat na mayroong patuloy na komunikasyon at pagmamahal. Ang bawat kasapi ay dapat magsuportahan sa isa't isa habang sumasabay sa mga pagbabagong ito. Dapat rin nilang tulungan ang bawat isa na makaangkop dito. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang mahalagang paksa sa araling ito na ang mga pamilya ay maaring may dalawang magulang, ama at ina o isa lamang ang kasama, ang ama o ina. Ang sulong magulang ay maaari ding iyong mga hindi kasal na babae o lalaki, hiwalay at balo. Ang ilan sa mga suliranin at mga hamon na hinaharap ng pamilya ay pansamantalang ang pagsamantalang paghihiwalay na bunga ng pangangailangang magtrabaho sa ibang bansa. Ang isa sa mga magulang. Bunga din ng pagnanasa ng magulang na maghanap ng isang maunlad na lugar na maaring makakuha ng maayos na trabaho at ang paninirahan sa ibang lugar ay nagdudulot ng mga suliranin ukol sa pakikibagay sa bagong kapaligiran at kultura. Ano ang mga makabagong kagamitan na matatagpuan mo sa iyong bahay? Karamihan sa mga bagay na ito ay produkto ng teknolohiya. Ang teknolohiya ay nakakatulong sa maraming pamilya sa pamamagitan ng pagpapadali at pagpapagaan ng kanilang mga gawain at nakakaapekto rin sa paraan ng pakikipag-ugnayan ng bawat isa sa pamilya. Subalit, may mga negatibo at positibong dulot ang mga pag-unlad sa teknolohiya. Ang mga pamilyang sanay sa makabagong kagamitan ay maaaring nakaranas dito. Ang telebisyon na karaniwang nating nakikita sa bawat tahanan, isa itong kasangkapan upang makakuha ng impormasyon at malibang. Ipinababatid nito sa ating mga bagong nagaganap sa buong mundo. Nililibang din tayo nito sa pamamagitan ng masayang palabas at mga programa. Subalit, ang sobrang panonood ng telebisyon ay mayroon ding mga pinsalang dulot. Ito ay masama sa iyo at sa iyong pamilya. May ilang pagkakataon na ang mga membro ng pamilya ay wala ng oras upang makipag-usap sa isa't isa. Mas nagiging interesado sila sa panonood ng TV kaysa sa kanilang pamilya. Simula nang maimbento ang telepono ni Alexander Graham Bell, ang mundo ay hindi na naging tulad ng dati. Naging madali ang buhay dahil dito. Posible na ngayong makausap ang mga kamag-anak na nakatira sa malayong lugar. Ang telepono ay pwede ring magdulot ng di mabuti. May mga sandaling kapag ang tao ay nakababad sa telepono, nakakalimutan na nila ang kanilang pamilya. Ang paggamit ng computer at internet ay nagpapagaan ng ating buhay ngayon. Dahil dito, ang mga trabaho at mga transaksyon ay nagiging madali at mas mabisa. Mangyari ay mababasa natin ang anumang paksang nais nating basahin. Makipagnegosyo, pati pamimili at magagawa na sa pamamagitan ng computer at cellphone. Sa isang pindot lang, ay isa sa mga halimbawa nito ay makapagpapadala tayo ng email o makipag-usap sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Dagdag pa nito, marami sa mga kabataan mas gusto pang maglaro ng computer kaysa sumama sa pang-araw-araw na gawain na pampamilya. Ang pagkakulong ng mga kabataan ngayon sa larong Mobile Legend o ML, isa itong negatibong epekto na nakakaapekto sa buong pagkatao ng mga nalulong nito. Ano ang ating gagawin upang malutas ang mga problemang likha ng teknolohiya?
Ang sikreto ay gamitin ng wasto ang mga kasangkapang ito. Gamitin ito upang mas lumago ang pagmamahal at pagsasamahan ng bawat miyembro ng pamilya sa halip na maging pinsala ito. Ano ang mga pandaigdigang isyu? Ito ang mga pangyayari at mga idea na nakakaapekto sa buong mundo. Mayroon itong tatlong pangunahing usapin. Ang mga ito ay kapaligiran, kalusugan, at ang nagbabagong mga pagpapahalaga. Ang kapaligiran ay yaman nating lahat. Mayroon tayong tungkulin na pangalagaan ang mundo at labanan ang sumisira dito upang maabutan pa ito ng mga sumusunod na henerasyon. Maaring nag-iisip ka, ano ang kaugnayan ng pandaigdigang kalusugan sa iyong pamilya? Ang sagot ay marami. Ang nangyayari sa pandaigdigang kalusugan ay nakakaapekto sa bawat isa sa planeta. Halimbawa, kung ang isang sakit ay natuklasan, nakakamatay, ito ay nakakaapekto sa buong pangdaigdigang populasyon. Bawat isa ay maaring magkasakit. Kaya, ang gobyerno ay kailangang gumawa ng programa at plano kung paano masusugpo ang sakit na ito, kagaya ng hinaharap ng buong mundo sa panahon ngayon, ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang mga bansa ay kailangan magsama-sama upang pag-aralan ito ng mabuti. Ang COVID-19 ay nakakaapekto sa populasyon sa isang bansa. Kaya patuloy ang kanilang pag-aaral upang masugpo ang sakit na ito. Ito ang pangdaigdigang usapin na dapat ay alalahanin ng lahat. Ano ba ang ibig sabihin natin sa nagbabagong pagpapahalaga? Ito ang mga pagbabago kung paano gumawa at mag-isip ang mga tao ng ayon. Ang mga tao ay maghiroong mga bagong ideya bawat minuto. Parami ng parami ang tinatanggap na pagbabago sa ating kultura at pagpapahalaga. Isa na dito ang nagbabagong papel ng kababaihan. Narinig mo ba ang kasabihan na ang babae pambahay lamang o tahanan ang lugar ng babae? Pinili ito ng ibang mga kababaihan. Walang masama sa pagiging isang may bahay kung personal na desisyon iyan ng babae. Subalit, marami ring mga kababaihan ang gustong magtrabaho sa opisina, sumali sa politika, magtayo ng mga negosyo at makapagpahayag tungkol sa kanilang mga nasa at pangangailangan. Nahirapang tanggapin ito ng ibang tao. Naniniwala ang iba na ang mga kababaihan ay walang kakayahang mag-isip at gawin ang mga trabaho sa opisina o sa gobyerno. Subalit mga makalumang pagtingin ito. Alam mo ba na noong unang panahon, ang mga kababaihan ay hindi pinapayagang bumuto o pumasok ng eskwelahan? Subalit ngayon, ang babaeng nasa tamang edad ay maaari nang bumuto ng kandidatong gusto nila. Pumapasok na rin ang paralan ang mga kababaihan kasama ang mga kalalakihan at ito ay nakasaad sa karapatan ng pamilya sa 1987 Constitution, ang batayang batas ng Pilipinas. Sumusunod ang konstitusyon sa itinakda ng United Nations. Ang pamilya ang tinuturing na pangunahing unit ng lipunan. Ang ito rin ang pundasyon ng bansa. Ano nga ba ang katulad ng isang pundasyon? Ito ay dapat malakas at matatag. Gaya ng mga ugat ng puno, ang pamilyang Filipino ay dapat maging matatag dahil ito ang dahilan kung bakit nabubuo ang isang bansa. Mga mag-aaral, naintindihan ba ninyo ang ating tinalakay? Magaling! Huwag kalimutan ang mahalagang paksa ng araling ito, na mayroon tayong tatlong pandaigdigang mga usapin na nakakaapekto sa pamilya. Ang mga ito ay ang kapaligiran, kalusugan at ang nagbabagong papel ng kababaihan. Dapat isabuhay ng pamilya ang pagiging may alam, aktibo at alerto ukol sa mga isyong ito at isinusulong ng konstitusyon ang karapatan at responsibilidad ng pamilya. Bago matapos ang ating talakayan, isang maikling pagsusulit na iyong sasagutan upang malaman ang iyong kaalaman, ang aming ibibigay, upang malaman namin kung ano-ano ang mga natutunan ninyo sa paksang ating tinatalakay ngayon. Ihanda na ang iyong mga papel at gamit panulat at tayo ay magsisimula na sa ating maikling pagsusulit. Narito ang panuto. Sagutin ang mga katanungan na aming babasahin. Handa na ba kayo? Magaling, halina't atin ang simulan. Para sa unang bilang,
Anong tipo ng pamilya meron ka? Kung kasama ka sa isang uri ng pamilya na may sulong magulang, ano ang dahilan o mga dahilan? Para sa pangalawang bilang, paano makakaangkop ang mga pamilya sa pansamantalang paghiwalay? Muli, paano makakaangkop ang mga pamilya sa pansamantalang paghiwalay? At para sa pangatlong katanungan, paano makatutulong ang mga pamilya sa pagtugon sa mga pandaigdigang usapin? Babasahin kong muli ang katanungan, paano makatutulong ang mga pamilya sa pagtugon sa mga pandaigdigang usapin? Tapos na ba ang lahat sa pagsagot? Magaling sapagkat atin nang aalamin ang tamang kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama. Depende po ito sa kung anong tipo ng pamilya meron ka. Mabuti kung kasama ka sa isang pamilya na may parihong ama at ina. Itinuturing na ideal ang tipo ng ganitong pamilya. Ang tatay at nanay ay nagtutulungan sa obligasyon ng pagpapalaki ng mga anak. Kung ikaw naman ay nasa tipo ng pamilya na kung saan isang magulang lang ang kasama mo, ito ay maganda pa rin. Marami ang mga dahilan kung bakit ang mga magulang ay hindi kasama sa pag-aaruga at pagpapalaki ng mga anak. Para naman sa pangalawang bilang, ang tamang sagot ay dapat panatilihin ng pamilya ang pagkakaroon ng komunikasyon sa bawat isa. Ang ibig sabihin nito ay pagsusulatan, pagpapadala ng mga telegrama o pagtatawagan sa telepono. Ang mga magulang na naiwan ay dapat tiyakin na naiintindihan ng mga bata ang dahilan kung bakit kailangan ang pansamantalang paghihiwalay. Para sa pangatlong bilang, ang tamang kasagutan ay dapat magkaroon ng pamilya ng kaalaman sa mga pandaigdigang usapin na nakakapikto sa buong mundo. Dapat silang makilahok sa paglutas ng mga suliranin sa anumang maliit na pamamaraang kaya nilang gawin at dapat palagi silang alerto sa mga bagong pangyayari patungkol sa mga isyong ito. Okay, ngayon naman bilangin ang iyong tamang sagot. Kung ikaw ay nakakuha ng 3 puntos, magaling! Subalit kung hindi mo naman nakuha ang mga tamang sagot, huwag mabahala sapagkat mayroon pa naman tayong ibang pagsusulit at pagsikapan na lamang ninyo na makakuha ng mas mataas na marka. Para sa inyong takdang aralin, sagutin ang katanungang ito. Bilang isang kabataan sa nagbabagong panahon, ano ang iyong gagawin sa paraming mga kapwa kabataan na lulong sa larong Mobile Legends? Muli, bilang isang kabataan sa nagbabagong panahon, ano ang iyong gagawin sa paraming mga kapwa kabataan na lulong sa larong Mobile Legends? Pagkatapos inyong sagutin ang inyong karagdagang gawain, itago muna ang mga ito at hintayin ang inyong ALS teacher upang kunin ang iyong mga sagutang papel. Maliwanag ba? Magaling! At dito nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, mga mahal naming mag-aaral. Pero bago kami tuluyang magpaalam, atin munang alamin kung sino ang mapalad na nananalo ng 50 pesos load sa ating tanong ko, sagot mo. Mayroon na ba, Ma'am Elsa? Opo, si Regan. At ang unang nakapagbigay ng tamang kasagutan ay walang iba kundi si Christine Jean Silyar ng Sitio Salog, Poblasyon, Almeria. Ang sabi niya ay migration o migrasyon o ang paglipat ng tirahan ng mag-anak sa ibang bansa sa kagustuhan na makahanap ng mas magandang trabaho na may mas malaking sweldo. Ayan, congratulations! Christine Jean Silyar. Para naman sa hindi nanalo sa araw na ito, huwag kayong malungkot dahil mayroon pa namang ibang pagkakataon. Abangan muli ang Biliran ALS Radio Eskwela ngayong Lunes, ika-31 ng Mayo, taong 2021 sa pareho pa ring oras, alas 11 hanggang alas 11:30 ng umaga. Muli, ito po ang iyong lingkod, Regan Arsenal, na nagsasabing huwag mawala ng pag-asa dahil sa ALS ay may pagkakataon ka pa na makapagtapos ng iyong pag-aaral. Hanggang sa muli, magandang araw. At ako naman po si Melsa Sanyusa na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagsumikapang maabot ang iyong mga pangarap upang buhay ay maging matiwasay at masagana. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay magsama-samang muli sa susunod na mga episode. Mag-ingat po at pagpalain
nawa tayo ng puong may kapal. Hanggang sa muling talakayan, paalam!